Nasubukan nyo na bang umupa sa bahay at sinabihan ng may-ari ng bahay na you will have a 200% increase doon sa inuupahan mong bahay? So, ano ang who will determine what is reasonable and unreasonable? Of course, pag hindi ka nagpumayag doon sa increase, ang gagawin ng house owner rather is to sue you for ejectment. And this is provided for by Section 1, Rule 70 of the Rules of Court. And pag pinersa ka, yun yung forcible entry. Pag meron kang lease doon sa premises at pinapaalis ka, that will be called unlawful detainer. And yung forcible entry, of course, pag pinasok mo ang isang lupa o isang bahay through force, intimidation, threat, strategy, or stealth. And doon sa forcible entry, doon mo erase yung question na kaya ako hindi umalis, willing naman akong magbayad ng increase in rentals, but napaka-unreasonable yung 200% increase of rentals na binibigay ni house owner. Dito yung sabi ng ating Korte Suprema sa Privatization and Management Office versus Firestone Ceramic Incorporated. Ang sabi ng Korte, hindi consignation ang solusyon pag ikaw ay iningkrisan ng renta. Yung consignation, imbis na ibayad mo yung renta mo doon sa may-ari, na obviously hindi niya tatanggapin, dinideposito mo yung monthly rental sa korte o kaya sa isang bangko. Sabi ng ating korte, hindi yan ang solusyon para i-question mo yung unreasonable rental. The forum na dapat pag-usapan nyo kung reasonable o hindi ang rental should be in an ejectment case or a forcible entry case before the municipal trial court. Yung issue ng reasonableness ng rentals or refusal to pay rentals kasama doon sa issue ng possession doon sa ejectment or forcible entry cases. And to repeat, kahit na i-deposito mo yung monthly rentals, pwede ka pa ring ma-eject, no? Kung hindi kayo nag-settle doon sa ejectment and forcible entry cases.